So, ready na ba kayong matutunan how to make your life healthier? Well, pwedeng healthy kayo ngayon, more healthier. If you have chronic diseases like diabetes, hypertension, PCOS, fatty liver, mga metabolic diseases, yes, ito ang solution natin. Why? Ang dami ko nang, sa clinical practice ko, marami na akong nakikita ang pag-improvement, pagtanggal ng medications, mas lalo lumalakas sila. Kung sa tingin ninyo, palagi kayong antukin, parang walang sigla, walang lakas, try this. So, bakit ako ngayon nandito? First slide. Slide. Ayan. Napakasipag naman umiikot-ikot kasi, sir. Mukhang okay. Thank you so much. Ayun. Ayan. Sino yan? Hoy! Sino mas pogi? Yan? O yung nasa harapan ninyo ngayon? Kayo talaga? Palagi ako pupunta dito. Grabe. So, tingnan ninyo. Sa tingin ninyo, yung taong iyan, healthy? Yes. Actually, hindi ko iniisip yan noon eh. Sarap kumain. Tama? Diba? Lalo na pagka libre yung pagkain. Sayang. Magsha-Sharon ako. Mukhang alam nila yung Sharon. So, unlimited. So, unlimited na mga foods, unlimited high carbs, unlimited sugars. Ito ang nangyari sa akin. I have GERD. Buti na lang, hindi ako diabetic. Pero obese 2. Mga 1 pound na lang, nasa morbidly obese na ako. So, ano yung morbidly obese? Ito yung obese 3. Ito na yung kataas-taas ang katabaan. Hello? Yes. Alright. So, kaya ako nagbago ng lifestyle because of the severe sleep apnea. Ako, lakas kong humilik. Gising, 3 kwarto. And, so bakit ako nag-change ng lifestyle? I had 3 car accidents dahil habang nagmamaneho, tulog. So kung hindi ko babaguhin ang aking lifestyle, I will end up 6 feet below the ground. So, I took charge of my health. Okay? Okay. Before that, kailangan yung alamin to. Ito yung factors that will affect your health. Metabolic syndrome. So, meron niyang 5. Out of 5, kung may 3 kayo niyan, pasok na kayo dyan. So, pagkapasok kayo dyan sa metabolic syndrome, you have high risk of having cardiovascular disease. So, pwede kayo ma-stroke, ma-heart attack. Number 1, yan. Waistline. Ako, umabot yata ako ng 45 yata yan, 43. More than 40 inches ako na. Okay? Actually, mga Caucasian pa yan. Ang natatanda ko, pag Asian, nasa 37 inches ang male,
Tapos 31.5 inches ang female. Sa Asian, 37 inches ang male, 31.5 inches naman ang female. So pagka malaki ang tiyan, ito yung tinatawag ko yung iba, toffee. Thin outside, fat inside. Minsan, pagka may napansin kayo, nakatalikod, uy, sexy. Pagharap, pang 4 months, 5 months. So, andito po yun sa waist. So, paano nyo i-measure yung waistline niyo sa belly button? Doon lang kayo maganda. Hindi sa baba ng belly button, mismo doon lang. Mismong belly button ang medida. Measure. Pag uwi nyo, i-measure nyo. So, one factor yan. Second factor, blood pressure. If you are hypertensive, another factor yan. So, kanina maraming hypertensive dito, no? Umabot ba kayo ng 160 over 100? Wala? Wala naman? Thank you, Lord. Meron? Normal na. Normal? Okay. Sa American Heart Association, walang BP by age. No? Although may mga babies or mga children, iba ang BP nila. Pero sa ating mga adult, kung ang BP ninyo above 120/80, hypertensive na po yun. Hindi yung, di ba ang alam natin, uy, age ko, pagka nitong tanda, normal na sa akin itong BP na to. That is wrong. Hindi po. Kasi marami din po ako mga pasyente, elderly, 70, 80, ang BP nila 90/60. So, ang normal, 90/60 up to 120/80. Yan ang normal. Kaya pagka BP ninyo above, you need to talk to your healthcare provider, yung favorite mga doctors ninyo. Okay? If below 90/60, baka kailangan magbawas kayo ng maintenance nyo. Mukhang tama ang ginagawa ninyo sa inyong health at ang BP nyo, pababa ng pababa, below normal na, baka nagtitake pa kayo ng mga maintenance, dapat mabawasan. Binabawasan ko. Kung ako, nagbabawas po ako ng gamot. May patient ako sa abroad, hypertensive, heart problem, 3 ang kanyang medication sa hypertension and sa puso. Nagpa-monitor, nag-low carb, down to below 90/60 yung mga BP niya. Talagang everyday. So, unti-unti nagbabawas ako. Isa na lang natira. Sabi ko, yung kausapin mo na yung doctor mo. Siya na bahala kung anong gustong gawin dyan. So, nilesen pa. So, makikita talaga sa improvement ng health when you change your lifestyle. So, yan. Pangatlo na yata to, no? Pang-4. Lipid profile yan. Usually, pagka nagpa-laboratory kayo, may total cholesterol, triglycerides, HDL, yan yung good. LDL, yan yung bad. So, sa metabolic syndrome, ito ang kinuha nila. Mas importante po ito. Pagka ang triglycerides nyo mataas, ang HDL nyo mababa, isang sinyalis din yan ng metabolic syndrome. So, pang-5 na yan. Ay, pang-4. Yes. Next. Uy, sugar. Mukhang marami kayong diabetic dito na. Okay. You need to control your sugar kasi mas takot pa nga ako dyan sa sugar na yan pag hindi controlled eh. Why? Kahit normal ang BP, nai-stroke. Yes. You need to
to control or lower your sugar. Mas maraming damage ang ginagawa niyan. Konti lang kaya hindi nyo pansin. Minute or small damage. Aabutin kayo ng taon bago mo maramdaman ang damage. Magsisimula mula mata, nanlalabo, hanggang sa mabulag. Diabetic retinopathy. Yung iba, na-stroke. Yung iba, heart attack. Kaya pagka nakaka-chest pain kayo at diabetic kayo, consult agad. Huwag nyo nang pakiramdaman. Okay? So ano pa? Ingatan na ang mga paa. Pag diabetic. Meron ako isang patient na tusok ng pako, kinaumagahan, nangingitim ang paa. Nagpa-consult, putol ang paa. The worst, ang maitim, paa, no? Sabi ng doktor niya, paa, putol. Paggising niya sa OR, hanggang tuhod ang putol. Bakit? Nung inooperahan, grabe na pala yung damage hanggang taas. So, pag naputulan kayo ng paa, anong mangyayari? Pag obese kayo, wheelchair. Pag payat, saklay. Kasi ang bigat buhatin pag iisa lang yung paa, di ba? So, ano mangyayari? Nakulong na sa bahay, hindi na lumalabas. Worst scenario, lalong lumalala ang sakit. Okay? You need to control your sugar. Ang FBS na 125 and above plus HbA1c na 6.5% pataas, diabetic. If you want to control your sugar, susunod dyan mamaya. May mga tips. Okay? I have patient 300, 400 ng sugar. Sabi ko, hindi mo na ako magbibigay ng gamot. Do this lifestyle, then follow up after 3 months. From 300 down to normal. Ginawa niya kasi. Pero pag hindi niyo ginawa yan, tataas ng tataas. Katulad ng binanggit kanina ni Kuya Gibo. Pagbalik niyo sa inyong doktor, yung maintenance na once a day, twice a day. Yung twice a day, naging 3 times a day. Pagbalik niyo, hindi na kaya yung isang gamot. Kailangan may combination. 3 combination. 4. Magulat na lang kayo, next na visit nyo. Ano na sunod? Insulin. Pamahal ng pamahal, ha? No. I have a patient, 3 decades of being diabetic, 7 years of injecting insulin. After 2 months of doing strict low carb, insulin gun, oral medication gun. Isang buwan lang nga, insulin, nagulat ako eh. Ang ganda ng kanyang sugar. Nagpa-monitor to because at the age of 71, pwedeng may mga problems na mag-a-arise pagka nag-low carb at hindi pa niya naiintindihan. First, ano pa lang niya, ngayon lang niya nasubukan. Alam mo, manghang-mangha siya. Sabi niya, Dok, hindi ko akalain na makukuha ko yung sugar level na yan. Never pa ako naka-experience. At hindi ko ma-imagine na mawawala ang insulin ko, na matatanggal ang oral medication ko. Sino gusto mawalang medication? Uy! O diba? Imagine mo magkano ginagastos yung a month. Pag naririnig ko yung mga pasyente, 25,000 a month, 8,000 a month. Meron pa nga isa, 45.
1,000? Sabi ko, grabe. Punin nyo ng 1 taon. Ay, makakapag-Japan kayo niyan. Well, this is what you are going to do. Low carb, ketogenic food pyramid. Okay? Yung nasa baba, ano yung mga nasa baba? Yan ang mga real foods. Sa wet market lang yan nabibili. Hindi sa dry market, wet market. Mas maganda yung bagong katay. Okay? Sa gitna, vegetables. Sa taas, fruits. Yung nasa gilid dito, ayan, avoid. Yan ang favorite natin. Alam niyo, pagka napansin ko sa plato, mas marami yun. Compared sa gulay, compared sa meat, chicken, di ba? Sino yung nag-ulam ng pansit canton sa kanin dito? Isa na rin ako nun. Kaya nga yung unang picture, ay, favorite ko yun. 3 minutes lang. Basta mayroong malamig na kanin, 3 minutes yung pansit, iuulam ko, busog. Pero pansinin nyo, after 2 hours, you are looking for food na naman. Nagugutom ulit kayo. Every 2 hours or every 3 hours, worse, kung every hour, nagugutom kayo. Napansin nyo po ba yun? Naghahanap kayo ng pagkain. When you eat high carbs, plenty of carbohydrates, yan ang mararamdaman ninyo. Gutom palagi. Pansin nyo. Kaya nga yung kanina, 5 to 6 times a day kumakain. Agahan, merienda, tanghalian, merienda, dinner, merienda ulit. Minsan pagbangon nyo, parang gusto nyo pang kumain. In the middle of the night yun. Okay? So you will focus more on real foods. Anong real foods? Ito yung niluluto nyo, kinakatay ninyo. Sino pa marunong magkatay dito ng manok? Ba, turo nyo sa mga anak ninyo, ha? Bihira na ngayon yung Alam mo bakit hindi na natututunan magluto ang mga anak? Fast food, delivery, Grab, drive-thru. Wala na nagluluto yata, Turuan natin. Okay. So since 2019, yan nag-start ako ng low carb. Okay. You will change for a better you. Kaya nga yan, ano ba yan? Best version? Continuous yan. You need to continue to doing healthy lifestyle. Ay, mali yata yung na-open. Kulang yan. Yung Manatal Second Forum. If you have questions, you can raise your hand. Pwede nating entertain yan. Kasi alam ko, first time, tatanggalin yung kanin? Tatanggalin yung tinapay? Favorite ko yun, Palabok? Spaghetti? Macaroni? Okay. Yes. So, paano pag nag-low-carb tapos naglalaras yung Okay. Yung, before ko kasi nakikita ko, nung nag-low-carb po ako, naging 72. Kaya nandito ko, kasi po nung time yun, naglalagas po yun. Okay. Usually, pagka naglo-low carb, may mga nutrition na hindi mo nakakain. So, usually collagen.
egg, chicken feet, and bulalo. Makain ka ba nun? Madalang. Okay. Collagen po yan. Okay. So, hindi lang sa buhok, sa skin, sa nails, mag-i-improve. Pero nabawasan ko. Di ba? Ang ano mo naman is to lose weight. Tapos may mga effects, pero na re-reverse din naman yung mga side effect na yan. Pag na-correct natin. Dalawa yung... Any question? Sa umpisa, yes. I have patient na hindi pa naniwala. Pero may health condition siya. CKD. Kidney problem. Taas ang creatinine. Nag-follow up. From 500 down to 200 creatinine. Tapos, iba ngayon ang itsura niya. Mas pinkish. Sabi nga, yesterday, sabi niya sa akin, Doc, ang dami nakakapansin sa akin. May kulay na daw ako. Okay? So, hindi na siya kulay, may sakit. Tapos nag-improve, lumakas, tinanong ko, madali bang gawin? Hindi. Imagine mo. Ayan. Low carb diet tips. Ito lang naman ang simplest form. Okay? Focus on protein and healthy fats. Sino pa takot sa taba dyan? Naintindihan ko yan. Totoo. Kahit na yung mga patient ko na naglo-low carb, takot pa rin sa taba. Okay? Kasi nakaka-stroke. Nakaka-heart attack. Okay? Pero if you're not going to control your sugar, kahit normal ang cholesterol or yung mga na-lessen nyo ang mga fats, still, ang isang complication of diabetes, uncontrolled diabetes, is stroke and heart attack. Yan ang building blocks of a low-carb diet. Protein, fats. Carbohydrates, it's not essential. Okay. Sino ang 70 and above? Wow, hindi halata ah. Sir ah. Hindi halata ah. Ay, ma'am ba yun? Sir o ma'am? Ma'am, maiksi lang yung buhok. Alam ko. Okay. Usually, sa mga 70 and above, hindi ako strict. We have strict low carb, moderate, liberal. Liberal, you can have 2 cups of rice per day. But, lalo na sa mga diabetic, but, no bread, biscuit, pasta, noodles, ultra-processed food. Rice, okay ko yan. I have patient, 73 years old, nag-i-insulin, hindi niya daw kaya, nanginginig. Yes, totoo yan, manginginig ka. So, inalaw ko siya, liberal. Then, ganda, gumaganda yung sugar from dati 200, 180, after 2 weeks, 110, 105, after 4 weeks, 90, below 100 na lang kanyang sugar. Okay? Okay. Okay? Wala. Okay? Mawala sa
Yun. Yes. Number 2, avoid processed foods. Ultra-processed food. Okay? Marami dyan. May mga sugar, hidden sugar. Kaya nga, pagka may mga health condition kayo, diabetic, PCOS, lahat ng mga health problems, tanggalin nyo lang yung processed food, ultra-processed food. One step forward na tayo dyan. Huwag na kayo mag-grocery ng nasa dry. Doon lang kayo sa wet. Paano yung mga anak ko? Magugutom. No. Turuan ninyong kumain ang mga anak ninyo ng healthy foods. Healthy ba ang mga chichirya? Diba? Malamang kumakain pa yung mga kids. Kasi colorful, very tasty, no? Matamis. Kaya gustong-gusto nila yan. Okay? Number 3, hydrate. Mamaya, tuturo ko paano computein yung total fluids ninyo base sa inyong timbang. Hindi yung 8 to 10 glasses of water. Paano na yan kung 40 kilos kayo, 50 kilos? Okay? Or paano kung 100 kilos, 8 to 10 glasses pa rin kaya? So, depende yan sa timbang ninyo. Okay? Then, you listen to your body. If you feel weak, sip electrolytes and then eat kung hindi pa rin nawawala. When you do low carb, makakaranas kayo ng discomfort. Headache, dizziness, palpitation. Kaya, madalas, natatakot silang ituloy. Ay, nahilo ko. Ayoko nito. Pagkakain nila ng pandesal, nawala ang hilo. So, umpisa, yes, you will feel that way. But after a month, lahat ng mararamdaman nyo nawawala. Nako-correct. And eventually, sa mga nagfa-fasting, sino po nagfa-fasting? Galing. Yung fasting nyo, kasama ang low carb? Hindi. Hindi. Yung iba, hindi. Okay. Well, meron iba, pa-fasting lang, pero nag-high carbs. Yung iba, nagpa-fasting, naglo-low carb. Okay. Isang way na madali ninyong magawa ang fasting, do the low carb first. Kasi nawawala yung cravings once tinanggal natin yung mga high carbs na yan. Lahat ng sugar, matatanggal ang cravings ninyo. In a month, matatanggal. So first week, usually on the 3rd day, 5th day, or 1 week, makakaramdam kayo ng mga discomfort. Doon yan. Kaya, kung aatras kayo, babalik ulit kayo sa dati. And when you do the low carb properly, fasting will follow. Magugulat kayo, uy, hindi na ako nagugutom. So, listen to your body. Kung walang hunger, why eat?